Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, patay ang dalawa habang 6 na individual naman ang sugatan matapos paulanan ng bala ang isang pampasaherong van sa Maguindanao del Sur. Yan at iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Tinambangan ng mga armado itong isang pampasaherong kulay itim na van na may plakang MCV 4862 habang dumadaan sa bahagi ng Barangay Bagan, Gindulungan, Maguindanao del Sur. Sa 16 na sakay ng naturang van, 2 ang patay, 6 ang sugatan habang 8 pasahero ang maswerteng nakaligtas. Agarang nadala sa pinakamalapit na ospital ang mga sugatan habang isa ang dead on the spot at isa ang DOA. Ayon sa Gindulungan Police Office, habang pinapuputukan ng van, tuloy-tuloy lamang umano ang driver sa pagmaneho hanggang sa makalayo sa mga armado at sa police station na ng Datu Saudi Town huminto. Batay sa mga nakakita sa insidente ng ambush, matapos magpapatok, tumakas sa mga armado sakay na isang walang plaka at kulay itim na minivan. Sa kasalukuyan ongoing ang investigation ng otoridad at kabilang ang may-ari ng UV Express at sa mga pasaherong nakasurvive ang nakuna na ng mga pahayag. Ang pinangyarihan ng ambush ayon sa mga insidente ay may dating checkpoint na military na kalaunay tinanggal na. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinag-iingat ng local government ng Balasan sa probinsya ng Iloilo ang mga residente nito at sa kalapit na munisipalidad matapos sumama ang pakiramdam ng 26 na individual na bumili at kumain ng isdang barakuda. Kinumpirma ni Balasan Mayor Filomeno Ganzon na nakaramdam ng panghihilo, paninikip ng dibdib at nahirapang makahinga ang mga nasabing individual na pinaniniwalaang na fish poison. Kasama sa mga nakaramdam ng sintomas ang pamilya ng tindera ng isda sa public market. Pawang nasa mabuti ng kondisyon ng mga apektadong individual matapos mabigyan ng pangunahing lunas sa ospital ayon pa sa alkalde. Isinumiti na ng Balasan Primary Care Facility sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang fish sample upang madetermina kung ano ang totoong dahilan ng sintomas ng mga apektadong individual. Para sa MBC TV Network News, ito si Jocelyn Maque na Aksyon Radyo Iloilo, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Top 1 most wanted person municipal level arestado sa Aguilar, Pangasinan. Nasa likod ngayon ng Rias na bakal ng Aguilar Police Station ang top 1 most wanted person municipal level ng nasabing bayan na isang 21 anyos na binata residente ng barangay Bugawan, Aguilar matapos siyang maaresto sa kanilang barangay alas 5:54 ng hapon kamakalawa. Batay sa ulat ni Chief of Police Major Mark Ryan Taminaya, ang pagkadakip sa suspect ay sabisa ng warrant of arrest mula sa Regional Trial Court Lingayen para sa kasong act of lasciviousness in relation to Republic Act 1716, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, 2 counts na pinagkalooban naman ng piyansang 200,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Alistair Tet, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Buong suporta ang ipinabot ng Davao City Police Office o DCPO at Police Regional Office 11 o PR11 kay Police Lieutenant General Merencio Nartatis Jr. kasunod ng kanyang pagkatalaga bilang Officer in Charge ng Philippine National Police o PNP. Sa pahayag ni Police Colonel Manan Caracas Muarip, Acting City Director ng DCPO, ipinabot ito ang pagbati kay Nartatis at tiniyak ang kanilang kahandaan na sundin at isikatuparan ng mga plano, programa at direktiba ng pambansang pamunuan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Dagdag pa niya, magiging inspirasyon ang bagong liderato upang higit pang palakasin ang pagkakaisa ng kapulisan sa pagsusulong ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko. Samantala, nagpaabot din ng pagbati ang mga opisyal ng PRO11 at ipinahayag ang kanilang buong pagtitiwala at suporta sa pamumuno ni Nartatis. Anila patuloy nilang isusulong ang kanilang tungkulin ng may integridad, pagkakaisa at malasakit upang mapangalagaan ang seguridad at kapakanan ng mga mamamayan ng Davao Region at sa buong bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.